calendar naman yan. Sana hindi masyadong madugo para yung aming legislative work kahit gawa pa rin natin. Sana mabalansin natin. May mga lumalabas na pong mga anggulo ngayon na ito ay fourth lead na ipapasura ng impeachment court. Nakita mo naman kabaliktaran na nangyari. Di ba? Huwag kayong naniniwala sa mga chismoso at sa mga intrigero. Yan number one rule. So, ano ba? Hindi po ba na-invite yung mga prosecution panel? Kasi we heard nandito lang sila sa vicinity ng Senado. Wala pa yung unang administrative matters muna. Yung formalidad. So, nag-take out yung presiding officer. Primero, nagkaroon yung impeachment court. Organized na. Nag-take out kami. So, binigyan ng summons. 10 days yun. All these processes must be observed. Pagkatapos, kung nanaisin ng prosecutor na mag-file ng reply, they're given 5 days within this time. So, pagkatapos, kung merong pre-trial, kung gusto ng partido na pre-trial, kasi kamukha ng regular courts, kunwari gusto nila mag-pre-trial. Yung pre-trial kasi is a stage where some parties may want to stipulate something para mapabilis natin, para hindi na masyadong matagal. Kasi gusto lang naman natin makita rito yung matapos natin ng walang masasabi ang taong bayan. Sir, calendar days, pag nilinaw lang po is kasama po ang weekend. Po. Simpleng pagbilang ng araw lang po ba yun? 10 Lagi po, calendar yun ang days. masalagay kasi hindi niya din-distinguish sa calendar days. 10 araw yun. 10 araw na malinis, tuloy-tuloy. Kasama ang Sabado at Linggo. Pero hindi pa naman naibigay yung summons, di ba? Yan. Kasi yung notice yung writ ng summons kasi ipadadala yun at least 3 days before yung takdang araw na magsisimula. Anong stage po nung impeachment trial yung haharap na si VP Sara? Pagkatapos na, siyempre, ma-connect yung issues. Ito nga, di ba sasagot mo na siya kung gusto naman ng House na mag-reply, 5 days sila. And then, kung tayo mag-uumpisa na. Sir, marapon kayo ba ulit sa Parang kilala kita. kayo ba ulit sir sa Blue Ribbon? And anong future ng flood control probe under the new leadership? Sir. Ano ba yung blue? Ano ba yung blue ribbon? Yan ang ano eh, no? Yan ang pinakahihintay nila, di ba? Let's not preempt the Senate President. Nasa sa kanyang mandato. Anong call niya? Diba? May attempt ba talaga na recruiting ibang nasa majority ngayon? Oo naman. Kaya sila umiikot, minuto eh. So it's a failed coup. A failed coup d'etat. Hindi naman natin masasabing nag-ano pa lang naman sila eh. Kayo naman. Halimbawa ikaw. Alam nilang alam naman lang matatag ka. Hindi naman nila pupuntahan. Yung alam nilang merong vulnerabilities. Yung pwedeng takutin. Diba? Kaya lang, ewan ko kung matatakot nila. Alam mo sabi ko sa mga kasama ko. Kaya ito sabi ko, I'm just set to paraphrase what Senator Camille said on Wednesday night. Kasi nakita niya talaga, na-experience namin kung ba't kailangan kami sa Senado. They have desecrated the Senate crown. Hindi nangyari sa buong kasaysayan. Sabi ni, hindi ko nasasabihin niya, sinabi niya. Pero ipaparaphrase ko. Sino man sa atin ang kakalas sa ating grupo pagkatapos na nakita natin na nag-alay ng buhay ang isa sa atin, sa palagay ko mas masahol pa siya kay Judas. Alam mo kung bakit? Sasabihin ko sa inyo. Si Senator Bato hindi niya kailangan dumating ng araw na yun. Wala akong expectation na darating. Can you imagine kung nahuli siya? Nahuli siya utilizing a search warrant coming from a court which has no longer jurisdiction in this country. Yung sinasabi ng mga kasama ko, well, para sumulong ko na lang.
Anyway, you can exhaust all remedies under the law. What remedies are you talking about? Kung ano ginawa nila kay dating Pangulong Duterte, yun din ang gagawin nila. Do you think makikita pa natin si Senator Bato pagkatapos nilang makuha? Kasi wala na. Kaya sabi ko, hindi niya kailangan pumunta rito. Pero nagpunta siya. Nirisk niya yung buhay niya. Kailan namin nakuha dahil sa kanya, wala nang iba. We owe it to himself. Alone and nobody else. Nobody else. Kung hindi siya pumunta, nobody will blame him. Dahil buhay niya yun eh. But he chose to do it. Kaya sabi ko sa kasama ko ngayon, sinong walang konsensya gagakalas? Yung tao ginawa niya. Gusto mo magpakulong dito? Pwede. Kasi at least domestic law, di ba? You can hire lawyers. Pwede kang makita ng kamag-anak mo, ng asawa mo, ng pamilya mo. Sa deheg. Sino tutulong sa'yo doon? Ako nga nakiusap eh. Makita ko lang si PRRT. Kasi nandun na ako eh. Can you imagine, I request. O sige, kung gano'n lang, makita ko lang. Kung ayaw nyo kung makausap, wag na. Makita ko lang kahit 5 minutes. So I can wave my hands. Para ipakita ko sa niya, Mr. President, I am here. How are you? Then alis na ako. So, send na Hindi nila ako pinagbigyan. Ganon din ang mangyayari kay Senator Bato. Ngayon, yung mga Pilipinong, lalo na yung mga iba sa inyo, I'm sorry to tell this, lalo na yung mga iba sa inyo, hindi naman lahat, nabayaran. Kailangan sabihin ko to. Akala nila yung warrant of arrest can be enforced. Wala na tayong membership sa ICC, sa Rome Statute. Without the treaty, what will be the legal basis of a warrant of arrest? You tell me. Huwag kayo nagpapapaniwala doon sa mga din, mga abogado nagsasalita ng salita. Ililin lang nila ngayon. Anong pinaglapalagi nila sinasabi? Paikot-ikot sila sa Section 17 of Republic Act 19. Bali-baliktarin nyo doon. Sinasabi niya lahat. Gagawin mo lang, isurrender mo or blah 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 in accordance with extradition laws and treaties. Meron tayong extradition law? Wala. Meron tayong treaty? Wala. Anong basis ng warrant of arrest? As simple as that. Is there an automatic domestic instrument that will bind our country with that of ICC? You tell me. Senator, sabi po ng OST, di ba, enforceable ito? Hindi ka dito, hindi kita nakikita. Sen, after nung what happened on Wednesday, sa tingin mo na solidify lalo yung majority? na-solidify yung samahan ng After 13. nung At what happened nakonsensya on ba si Senator Mikan I nagbago ng don't posisyon? know. Sinabi ko lang yun because yun ang totoo eh. Sabi ko nga, ito lamang ang takeover na walang blessing sa Malacanang. Lahat ng takeover may blessing. Pero ito, hindi nila alam to. Ang tao nagbuwis ng buhay, yun ang importante. Buhay niya yun. So, Paano mo i-disregard yun? so Paano mo i-disregard yun? kaya ba Kaya mas masahol pa kay Judas yung maghuhudas sa amin. so nakonsensya si Senator Mix kaya nagbago? Wala ko sinasabi. Wala ko Sabi niya sinasabi. kanina, sort of. Wala ko sinasabi. Tama na po, okay naman. Sen, thank you so Teka, much. teka. O ano? Sige, ano? Hindi, sabi kanina po ni Senator Mix yun nga parang nakonsensya siya, hindi na gusto yung nangyari sa Wala Senado. kami pag-uusap ng gano'n. Huwag na kayo magbanggit ng kung sino si. Sinabi ko lang yun sa grupo namin. Hindi namin kagrupo ni Senator Diggs. Okay? Sir, sorry, yung nangyari po nung Wednesday, nandito din kayo, sir, di ba? Nung nagputukan. Oo, kaya lang. Nakupo ako ron. Nag-iisip, bakit kaya nangyari? Nalulungkot ako. Sabi ko, bakit kaya nangyari sa bansa namin ito? Pagkatapos, sari-sari, kami raw ang nag-instigate. Kayo ba na? Sino ba ang gaano kayaman ang imagination ng isang tao na kaming gagawa, no?
Nagko-caucus kami, in-extend namin ang caucus dahil ang sabi nila darating, tumawag ang House of Representatives. Totoo naman, na diniliver nila, sinabit nila yung articles of impeachment. So habang nag-briefing kami, hindi pa kami ganong nakakalahati. Bigla nga, putukan na, ganito. Diyos ko ako. Natakot din kayo. Hindi ako natakot, nalungkot ako para sa aking bansa. Kailangan bang mayari? Why? Sir, was the Senate really under attack during that time? What do you think? Kailangan bang nandun yung mga elemento na yun? At sasabihin pa, meron daw, I don't know, may Referring to kinukonsusi NBI, daw sir. yung ganito. Kung merong problema, bakit hindi ang National Police ang tawagin? Bakit ang DI? Unang-una, anong ginagawa ni Trillanes? Bakit siya magsesip? Palagay mo may warrant of arrest. Palagay mo lang. Why is Trillanes the one serving the warrant of arrest? Did you ever ask him? Wala na. Nanonood ako sa inyo. Wala man lang nagtanong sa inyo. Sir, ano ba bang authority niyo? Ba't kayo po yung nagsaserve? Did you ever ask him? Wala. Tinanong naman, sir. Oh, ano sagot niya? Ang sagot niya, nandito daw siya kasi in answer to, ano daw po yun, sabi, challenge daw kasi ni Senator Bato. Pag sinabi ni Senator Bato na kumain siya ng tayo, kakain siya ng tayo,